Ngayong umaga, pinuntahan natin yung libro ng Tito. May makikita tayo dito mga kapatid na mga aral na magaganda. Yung Tito mga kapatid dyan ay pastor sa Creta. Okay? Si Pablo ay may tinatawag na church epistle. Pag sinabing church epistle, yan ay mga sulat niya para sa mga simbahan. Ay mga libro nga Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians. Yan yung 7 na yan na libro, yan ay tinatawag ng church epistle. Mga sulat niya para sa simbahan, kabubusan. May tinatawag si Pablo nga pastoral epistle. Mga sulat niya liwat para sa mga pastor. Halimbawa, si Titus, Philemon, tao yun. Tao iniya. Nga si Timothy, mga pastor iniya tulog. So, iya ministry, may daniya sulat para sa mga simbahan, may sulat niya para sa mga pastor. So, may ida natin dito mga kapatid. Sa libro ni Tito, may ida sulat si Tito din si Pablo din para iya, nga siya ginbilin nilang iya nga to ha Creta, verse 5, para ayusin ang mga kabutangan. So, verse 5, sabi ni Pablo kan Tito, iginbilin ko ikaw ha Creta, pagtuhay han mga butang nga kinahanglan pabuhaton. So, naging kasanayan ni Apostol Pablo mga kapatid, kasi misyonero man niya. Kung umaatin tayo ng doctrine class, masusundan niyo yun, yung mga pag-mission ni Pablo. Na hindi man niya napipirmanente sa mga lugar, ang ginagawa niya, kapag nag-mission siya sa usang lugar, malakat niya, pero dito ang lugar, may dala niya na training. At kapag meron siya na training, meron na siyang maiiwanan doon na magpapatuloy. At siya, liwat nga, misyonero, makabalin niya yun, ibang mga lugar. So, ganun din nangyari dito kay Tito. Nung nakapag-mission si Apostol Pablo sa Creta, naging convert niya ito si Titus. Kaya iniwan niya si Titus doon para siya yung maging tagapanguna doon sa gawain. Verse 5, iginbilin ko ikaw ha Creta, pagtuhay ang mga butang kinanglan pabuhaton. Ngan pagtudlok in mga katigurangan han simbahan kada bungto. So may da ha Creta, may da paliwat simbahan sa kada bungto. Imagine nyo gaano karami simbahan nyo, nati ka nga sa lugar na to. Kaya nilagay dito yung description ng dapat pastor. Nilagay dito yung karakter ng tutudlok ko na magiging pastor. Binasa natin yung kanina. Kinahanglan diriya sa rawayon. Ang pastor diri dapat sa rawayon. Kinahanglan usalaan asawa. Hindi pwedeng pastor dalawang asawa. Sabi dito, binasa natin kanina. Ano pa? Kinahanglan magtinuunan niya mga anak nga nawaray bantugin pagkabugoy o pagkamasukaron. So kailangan yung pastor, yung mga anak niya, kagalang-galang. Kasi ang pagkapastor mga kapatid, walang ibang qualification kundi pamilya niya. Wala tayong tatawag na application form, resume sa pag-a-apply bilang pastor. Ang resume ng pastor, pamilya niya. Doon binabase yun, kung pwede hiya o diri. Dito babasehan kung angay hiya magpastor diri sa iya pamilya. Verse 7, kinahanglan diri sa rawayin ng pangulan simbahan, kinagdudumara iya ang puruhato ng Diyos. Kinahanglan diri iya parayawan, o diri madagmit masina, diri para hubog, o diri maisog, o diri maimod. Kailangan ng pastor hindi mabilis magalit, kailangan ng pastor hindi mabilis, o hindi lasinggero, kailangan ng pastor hindi madamot. Verse 8, kinahanglan makiangayon iya, ngan higugmaon ang mag-upay. Kinahanglan nakakapugong iyan iya kalugaringan, matadong paraan ng disiplinado. Makita niyo mga kapatid, sa gawain ng Diyos, meron pa ring standard na tinatawag. Meron pa ring basihan sa lahat ng bagay. Hindi ka rin siguro nga anak ka sa Ginoo, pwede mo na gawin lahat ng bagay. Kundi, ano mo pagiging Kristohanon, binago ka ng Diyos. Magkakaroon ka ng bag-o nga standard sa kinabuhi. Binasa natin kanina yun sa ating Sunday School. 2 Corinthians 5:17, na ang lahat na kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Tigaman ito nga na kay Kristo ka, nagiging bago ka. Kaya ayaw pagsaling Kristohanon ka, nga dili ka na bago. Amen po mga kapatid? Madali sabihin yun na ako Kristohanon na ako, pero hindi nakikita sa kanyang buhay. Pasayan din, 2 Corinthians 5:17. Aton, 2 Corinthians 5:17, aton nakikusa na kan Kristo
Naihimo nga bag-o nga tao, purihin ng Dios. Waray na andaan, lininawanan na hinpag ko. Kaya mga kapatid ko, hindi ka rin siyon na Kristohanon ka na, pwede mo na gawin lahat ng bagay kahit ayaw ng Diyos. Hindi. Meron pa rin tayong standard na tinatawag. Meron tayong biblical na standard, biblical na pamantayan. Meron pa rin. Oh. Sabihin na gusto mo, pwede na dayon. Hindi. Maraming qualification. Bisan sa pagiging diakono, bisan sa pagiging pastor, o bisan sa lahat ng ministeryo sa simbahan, kanyahanglan merong standard na tinatawag. Ngayon, bakit mahalaga ang standard? Sabagat mga kapatid, pinili tayo ng Diyos una sa kaligtasan. Basahin natin dito sa verse 2. O, di ba? Verse 1 and verse 2. Titus 1 and verse 1 and verse 2. Sabi dito, tikang ngan Pablo surugoon han Diyos ngan apostol ni Jesucristo. Ginpili ngan ginpadara ako hin pagparit-on han pagtuo. Han mga tao nga pinili han Diyos. Ngan pagdaraha irang ngadtuhan kamatuoran nga gintutdo han aton tuluoan. Verse 2, nga pinapasikat ita ang paglaom ang kinabuhi, paglaom handay ng kinabuhi, ang Dios nga diri nagbubuwa, nagsaad ha aton hininga kinabuhi, tikang paha tinikangan. So, binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. So, dapat ang buhay ng mga Kristohanon angay diton nga kinabuhi nga walay katapusan. Dili ka pwede sumiring nga, may dako kinabuhi nga walay katapusan, tapos ang buhay mo harayo iton. Amen mo mga kapatid? Sabihin mo, meron akong buhay na, meron akong kinabuhi ng oray katapusan para hubog ka. Tama ba yun? Yung buhay mo, papuntang kamatayan. Sinasabi mo, meron kang buhay na walang hanggan. Kailangan na sinasabi natin, angkop sa ating pamumuhay. Sinasabi ng Efeso 2 yun. Efeso 2:8. Basahin natin. Efeso 2:8. Tungod kay gintagan ka hinbagong kinabuhian Ginoo, meron ka ng bago ngayong buhay. Bagong standard, bagong patakaran, bagong disiplina. Efeso 2:8. Efeso 2:8. Kay pinaagihin pagtuo na talwas kamo. Tungod ang grasya ng Diyos. Amen. Naluwas tayo, pinaagi sa aton pananampalataya, pinaagi sa grasya ng Diyos. Diri iniiyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudla inihan Diyos. Verse 9, waray gud niyo dinhi sadang ipanhambog, tungod nga diri inibungahan iyo kalugaringon nga mga buhat. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi natin binili, hindi natin pinaghirapan, hindi natin pinagsikapan, hindi tayo nagpag-uol para maluwas tayo, kundi kintalwas gudla tayo. Pinagi gudla agrasyan Ginoo. Ngayon mga kapatid, anong plano ng Diyos? Tungod kay gintalwas tayo ng Diyos, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ano? Para ano? Verse 10, basahin natin. Ang Diyos, amo an aton magpuruhat, ngan haaton pakikuo sa kan Kristo Jesus, ginhimo kita niya para kinabuhi nga mag-upay ang mga binuhatan, nga ginaandam na niya nga aton pagtutumanon. So, hindi tayo naligtas pinagin pagbuhatin maupay. Amen mga kapatid? Klaro yan. Basic na aral ng simbahan natin. Hindi tayo naligtas sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Niligtas tayo ng Diyos para makagawa tayo ng mabuti. Yan ang ini-expect ng Panginoon sa atin. Ini-expect ng Diyos sa atin na tayo ay ligtas na, magre-resulta yan ng mabuting mga binuhatan. Kaya, may standard lagi hapon ang pulong sa Ginoo. Kaya may kita nyo sa Titus, balik tayo. Sabi ni Pablo, diyan sa simbahan nyo, Tito, maraming membro dyan. Babasahin natin dito. Titus, chapter 1. Sabi ni Pablo kang Tito, may mga member dyan sa church mo, Titus. Verse 10. Kay damo labi na, kay damo, labinaan mga nakabig, tikanghan tuluuan ng mga Hudiyo. Titus 1 verse 10. In nasupil, ngan nanlilimbong ang iba, pinagin ira kalurungan. So merong mga nakasunod sa simbahan,
nag-iimo-himo ira kalugaringon nga tuluuhan na asya nakakalimpong ang iba. 11. Kinahanglan pa ukyon ang ira pagginakan kay iragin sa samok ang bugos ng mga panimalay pinagihin pagtutdo ang diri angay igtutdo tungod lahin makaarawod nga tuyohin panalapi. 12. Taga-Kreta nga haw nga usa ni ila mga manaragna nagsiring ang mga taga-Kreta dayuday nga buwaon magbangis nga kamalampan nga nubya ng mga lamunero. Sa church hindi may iwasan na may mga ganyan pang mga bagay. Hindi ibig sabihin na ligtas ka, tigdain na bago ka eh. Di ba ba? Di ba mga kapatid? Nung tumanggap sa Panginoon, may nagbago ba sa'yo? Nung nag-pray ka, Panginoon, ligtas mo ko. May nagbago ba sa'yo? Meron, wala? Meron, ano yan? Puso. Pero ang katawan mo, titigan mo, yan pa rin eh. The moment na ang usang tao naluwas mga kapatid, nandyan pa rin yung mga ungarahan unod. Nandyan pa rin yung nakasanayan ng katawan. Papansin nyo, may mga Kristiyanong di mabayaan pag hinubog. May mga Kristiyanong buwaon. May mga Kristiyanong, sabi nila Kristiyano nila, may mga Kristiyanong ganito. May mga sala pa na nakasabit sa katawan nila. Bakit? Normal yun eh. Amen mga kapatid ko. Hindi naman tayo totally binago talaga eh. Ang binago sa atin ng Diyos, puso eh. Ngayon, kaya, sabi ni Pablo Cantito, basahin din verse 13, matuod ini nga iya siring. Tungod ini, kinahanglan sa wayon mo hirangan busai. So, di na nasulod mga kapatid na kinahanglan ang nagwawali asing bahan may dagahomhin pagpusa. Nabasahan niyo pa mga kapatid? Ang pagbubusa ay hindi pangit na bagay. Kahit sa mga magulang, busaan yung mga anak niyo, nagpapasaway. Pagsabihin niyo, paluin niyo sa pityan. Huwag niyong pipigilin yung pamalo niyo na hindi niyo ipalo. Kasi pag lumaki, hindi niyo na mapapalo yan. Baka kayo na ipaluin. So yun, disiplinahin na yung bata habang bata pa. Or else kapag hindi na disiplina, ikaw ang didisiplinahin yan. Kaya mga kapatid ko, ganun din sa Iglesia ng Diyos. Lahat ng mga Kristiyano ay hindi perfecto. Amen ba mga kapatid? Pero hindi yan sumangil para hindi ka maging perfecto. Kaya, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pastor, lahat tayo mahugaw eh. Tama. Kaya tayo naliligo. Diba? Amen mga kapatid ko. Kaya tayo naliligo kasi mahugaw tayo eh. Ngayon, kapag naligo ka, mahugaw ka pa ba? Hindi na. Ganon din sa Panginoon. Totoo, walang perfecto. Kaya tayo lumalapit sa Diyos. Kaya tayo nag-aaral ng banal na kasulatan para tayo maging perfecto sa atubangan niya. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Kaya mahalaga mga kapatid ang pagwawali ang Ginoo. Mahalaga ang pagwawali, mahalaga ang pangangaral sa ita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17. So sabihin ng mga ibang member, di man mahalaga yung pangangaral, huwag na tayo dumalo. Di mo alam sa pamamaraan yan, pinapabalan ka ng Diyos. Nililinis ka ng Diyos. Tinutulungan ka ng Diyos, sinuturuan ka ng Diyos. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ang bugos nga kasuratan, ginsurat hapag-agahatan Diyos. Ngan, mapulsanon, para pagtutdo han kamatuoran, pagsaway han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtutdo hinmatad ng makinabuhi. 17. Base, ang tao nga nag-aalagad han Diyos, matakos. Amen ba mga kapatid? Nandun yung word nga matakos. Maperfecto ka. Imposible ba maging perfecto? Posible. Pwede ka maging matured. Pwede ka lumago. Paanong paraan? Kailangan mo salita ng Diyos.
Kailangan mo ang pulong sa Diyos, kailangan mo ang pagwawali, kailangan mo ang pangangaral. Badayan pagbasa, base ang tao nga nag-aalaga ng Diyos, matakos, nga masangkap, hinhingpit, nga pagtuman, han nga tanan nga mag-upay nga mga buwan. Purihin ng Diyos. O. Kaya, kapag dumadalo tayo sa ating iglesia, yan ay malaking benepisyo sa atin. Oo, benepisyo yan. Totoo lang. Kung naiintindihan mo yung pangangaral. Ang mahirap doon, kung uma-attender ka, hindi mo naiintindihan. May verse sa Bible doon? Meron. Punta tayo sa Hebrews. Punta tayo sa libro ni Hebreo. Hebrews chapter 4, verse 2. Kaya mahalaga, umaatin tayo na naiintindihan natin yung mensahe. Tindin mo mabuti. Hebrews chapter 4, verse 2. Hebreo 4:2. Kay sugad haira, inbatian ta, an maupay nga sumat. Kundi, waray hira magpulos han mensahe, ngayon batian nira, kay waray man hira, tumuo. Kaya, mahalaga ang pangangaral. Mahalaga ang salita ng Diyos. Sapagat ang pangangaral hindi madaling bagay, merong standard yan. Si pastor, bago siya tumayo dito, meron siyang maraming standard na kailangan sundan. May qualification. Saring pa sa paghanap ng hanap buhay. Brad, Brad Timson, ano yung hinahanap pag mag-a-apply ka? Resume. Documents paper. Lahat yun, di ba? Akala natin mga kapatid, yung pangangaral dito madali. May resume din to. May application letter din to. Meron din tong experience na hinahanap. Oh. Kaya ngayon, kung di natin naiintindihan yung value, yung halaga ng salita ng Diyos, babaliwaray lang ini ang mga tao. Naiintindihan niyo mga kapatid? Ay, si Bonbon nakita niya kahapon yung trabaho niya. First time mo ba kahapon yan? Oh, first time. First time ko yung kumembot sa harap ng mga bata. Oo, kikembot pa tayo. Maraming pang barangay, kikembotan natin. Kikembot siya kahapon Napagkamalan siyang vlogger. Sabi ko, vlogger yan. Oo, vlogger yan. May qualification ng paglilingkod sa Diyos mga kapatid. Hindi ito basta tindog na lang, tutdo. Hindi. Kailangan natin ng mga taong nabago ang buhay. Kailangan natin ng mga taong sumusunod sa Panginoon. That is the message ngayong umaga. Or else, yung ini-spend mo na time sa oras na ito, magiging sayang yan kung hindi mo sold out ang sarili mo. Magiging sayang yung oras na binibigay mo sa Diyos kung hindi ka sigurado dyan. Di ba? Naintindihan niyo mga kapatid? Parang nag-aaral ka sa school, nagpupulak-pul ka. Tatay mo, sinusulit mo yung pag-aaral mo. Di ba, Bon? Oh. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan sold out ka para hindi masayang yung panahon mo. Kaya, balik tayo sa Titus, mga kapatid. We need preaching. Kailangan natin ng pangangaral. Kapag member ka ng simbahan, kailangan mong dumalo para tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Sa paraan yan, tayo ay nagiging perfecto. Amen. Yun. Bisan yung nagwawali hindi perfecto, pero may standard yan. May standard yan na sinusunod. Oh. Sumunod. Verse 16. Para maging kakaiba tayong mga tao. Kailangan mo ng pangangaral para maging kakaiba ka sa mga tao. 16. Masaya natin. Nasring hira nga nakilala hira ang Diyos. Kundi, diri man kinikita dida hayra mga buhat. Magdumot nga malinaris nun hira.
ngan diri angay ira makagbuhat in bisan ano nga mangupay. Paano ka magiging kakaiba kung di ka na babago? Maraming nagsasabi na sila ay Diyos noon sa panahon na ito. Oh, Kristohanon gyap ako, nasimbag gyap ako. Maganda nga sa simbahan namin, may robot eh. Pag ano no, may robot kami doon, kayo wala. Diba? Maraming nasasabing sila ay Kristohanon gyap. Bisan sa araw na ito, maraming simbahan ng puno. Pero ano yung pinakakakaiba sa lahat? Kilala natin ang Diyos. Amen. At sinusunod natin siya. Yan ang verse na yan, verse 16. Sabagat sabi dito ni Pablo, may mga nakilala ang Diyos pero di rin nakikita na nila mga buhat. So, we need preaching, kailangan natin ng pangangaral para makilala mo ang Diyos at para masundan mo yan. Sa pamamaraan nun, magiging kakaiba ka sa mga tao. Ngayon, kung paano kung wala pangangaral? Last 5 months ago, sabi ko sa prayer ba namin sa mga ladies, prayer ko na yung barangay natin, mapulbos natin ng salita ng Diyos. Alam yung bakit mga kapatid? Salita ng Diyos ang babago ng komunidad. Salita ng Diyos ang babago sa ating lugar. Salita ng Diyos ang tutulong sa tao na matulungan siya sa lahat ng kanyang pamumuhay. So, sa panahon natin mga kapatid, maraming bata pa na buntis na. Oh, nakabalita tayo, mga taga-bulod, nakada. Babae pa. Kumbaga, paalinin lumalapit sa manok. Oh, paano mo tuturuan yan? Papaseminar ka? Kailangan ng tao si Kristo. Oh, para mabago ang ating mga lipunan, hindi kailangan ng ano yan eh. Hindi basta pera ang kailangan yan. Kailangan ng tao ang salita ng Diyos. Kaya, ang pinakasimula ng pagbabago magsisimula sa iglesia. Sapagat sa iglesia ay pinapangaral sa salita ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid? Bago mabago ang community, magsisimula ang pagbabago sa loob ng simbahan. Bakit? Di na nagkakalayo ang puno sa Ginoo. Ngayon, kung paano kung walang pangangaral? Paano kung walang mangangaral? Kung walang tatayo sa katotohanan? Paano? Paano kung walang maninindigan? Paano? Paano kung walang mga bayani? Siguro hanggang ngayon sakop tayo ng Espanya. Kung walang mga bayani, kagaya niya sa Rizal. Kailangan natin ng mga matatapat na kapatiran sa ating simbahan. Alam niyo mga kapatid, hindi natin kailangan ng mayaman eh. Sabihin ko sa inyo. Kailangan natin ng matatapat na mga kapatiran na magpapatuloy. Maninindigan, makikipaglaban, magiging matatag. Lalaban tayo sa aral ng daigdig. Susunod tayo sa Panginoon naman na mangyari. Yan ang kailangan natin dito. Kaya, yan ang mensahe natin umaga sa libro ni Titus. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan na may rason. Ligtas ka ng Diyos para ikaw ay maging liwanag sa iyong lugar. Matthew 5 verse 16. Yeah. Mahalaga ang pangangaral. Matin pag may pangangaral. Matthew 5 verse 16. Ayun na mga kapatid, isa sa problema natin dito sa lugar natin, kung hindi nga ni maaga nga pagpuro dito mga kabataan, mga kabit-kabit. Alam niyo yun? Nabigets niyo ako. Kung hindi nga ni maaga na buro dit bata, mga nagkinabit-kabit, paano mo maayos yun? Kailangan natin sa idanan ng lugar na ito. Matthew 5:16, basahin natin. Asugad nga pagi, kinahanglan ng iyo suga, magmapawa hatubangan ang mga tao. Basi kit anira ang iyong maupay nga buhat. Ngan pagdayawon nira, an amay niyo alangin. Puri ng Diyos. So, ang magawa si ni mga kapatid, wala ang Diyos dito sa lupa, hindi natin siya nakikita. Tayo yung representative ng Diyos dito.
tayo yung representante niya dito sa lupa. Ikaw sa imong eskwelahan, kung ikaw estudyante, kailangan makilala ang Diyos sa imong kinabuhi. Sa imong hanapbuhay, ikaw kailangan makilala ang Diyos sa imong kinabuhi. Bisan na anong kapaagi, ikaw ang representante ng Panginoon. Titus chapter 2, verse 14. Titus 2:14. Last verse natin yung umaga. Titus chapter 2, verse 14. Tito 2:12. Titus chapter 2, verse 14. String din ni mga kapatid. Higintubyan niyan iya kalugaringon tungod aton. Binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Para ano? In pagtalwas ha aton tigang han nga tanan nga karatan. Nganhin paghimo ha aton nga ano man putli nga mga tao nga sakop gudla ni Kristo. Nga nagtitinguha in maupay. Meron mga kapatid. Iligtas ka ng Panginoon, meron kang misyon. May daning misyon. Kung bakit tayo binibigyan Diyos ng ginhawa, bakit tayo nabubuhay, meron din dapat tumano na misyon. Ano yun? Ito nakasulat din. O, di ba? Sakop gudla ni Kristo nga natitinguhan pagbuhatin mo kay. Verse 15. Igtutdo ini nga mga butang. Ngan gamitan ni mo bugos nga gawom in pagdasig ngan pagsawayan imo mga mamaratig. Ayaw tugod nga may ada haira magtamay hay mo. Sabi ni Pablo kan dito nga pastor, huwag mo hayaan na may magtamay hay mo. Gamitan nimo gaom nga magtugdo ka ngan magsaway ka. Amen ba mga kapatid? Amen. So that is the prerogatives ng pastor. Ako mga kapatid, natatakot akong gamitin to. Totoo lang kasi di pa ang sa edad ko eh. Pero totoo yun, nahatok ako minsan magsaway. Nandun ako minsan magsaway eh. Magpusa. Mapapansin nyo sa akin na kapatid, medyo malumo, relax lang. Pero minsan mga kapatid, kailangan andam tayo tumanggapin pagsaway. Mga kapatid ko, tumibay tayo sa Panginoon. Magpakatatag tayo. Mga youth, ingat kayo sa impluensya ng mundo. Dalhin niyo yung pamilya niyo sa Panginoon. So, yung patuloy ka. May kaupod ka man, tikang apulod, uwaray. Ngayon, kung umagi kami ni establish na, daan ka. Okay? Ganun lang. Ano pa? Binigyan tayo ng Diyos ng hanabuhay, paniguro lang ito. I-bless ka ng Panginoon. Ngayon, may mga hiagi, may mga pagkakataon di tayo nakakasama sa gawain. Normal yun eh. Dahil busy tayo. Amen ba mga kapatid? Okay lang sa akin yun na nag-iisa ako sa pagtuturo. Okay lang yun. Ngayon, kung nakakalugar ka, samahan mo ko. Amen. Ganun yun. Kasi hindi ko rin na kasanayan nga magtawag. Maliban kung magkusaan sa mga tao, hindi tayo namimilit eh. Ngayon, kung mapokus ka sa hanap buhay mo, gawin mo para sa Panginoon yan. Kumita ka, tulungan yung gawain sa suporta. Amen. Kailangan natin yun eh. Para pag-supply sa mga pangailangan natin dito. Ngayon, yung mga may sakit, iwasan niyo yung mga bagay na nagpapakasakit sa inyo. Hindi kayo magagamitan eh. Tapos, samahan nyo lagi ng pagdasal sa lahat ng inyong gagawin. Kung may problema, pumunta kayo. Gayan ang buhay sa Panginoon. So, binigyan tayo ng pastor, magwawali sa atin para tayo papalakas, masaway. Huwag niyong dadamdamin kung sinasaway tayo. Huwag kang umato. Kasi yung sinasabi ni pastor, hindi naman to dahil sa kanya. Dahil din yan para sa iyo at makakabuti sa iyo. Tandaan din mga kapatid, mga tupa tayo ng Panginoon. Ako ay tupa ng Diyos, kayo din ay tupa ng Diyos. At walang magkakabay sa atin kundi pulong na sa Ginoo. Ito ang ating liwanag. Psalms 119 verse 105. Binasa natin ito kanina, babasahin ko ulit bilang ating pagtatapos. Psalms 119 verse 105.
Hinay-hinay, binabago tayo ng Panginoon sa araw-araw. Psalms 119 verse 105. Sabi ng pulong sa Diyos mga kapatid, suga nga nag-uunaha ako na nimo mga pulong. Nga naamuan kapawa parang akong dalan. Puri ng Diyos. Kung naliligaw ka, balik ka lang sa Bible. Kung sabi mo si Pastor, kung bumisita, Pastor Yahilan. Ngayon, napapakinggan natin, i-apply natin sa kinabuhi. Makikita sa atin yung hinay-hinay na pagbabago ng bilang. Mag-pray tayo.